Hi there mga guys! Dito sa YouTube channel na ito ay inyong matutunghayan ang mga koleksyon ng mga magagandang kwento ng buhay at pag-ibig. Tutukan ang bawat kwento na magbibigay ng inspirasyon sa inyo, pupukaw sa inyong mga puso, magpapakilig sa inyo at tunay na kapupulutan ng mga magagandang aral. Dito lang yan sa John Erickson's Collection of Stories. Huwag ninyong kalilimutan na mag-like sa mga videos na inyong mapapanood at mag-subscribe sa ating YouTube channel at pakiclick na rin ang ating notification bell. Maraming salamat po! Magandang araw sa iyo, Kuya John. Ako po si Rafi, 28 years old, from San Pedro, Laguna. Isa po ko sa mga taga-subaybay ng inyong mga love stories. Nakakapulot ako ng aral sa tuwing ako'y makikinig sa inyong mga love stories. Kaya naman nag-decide ako na ibahagi ang aking kwento sa inyo at naway kapulutan nito ng aral at inspirasyon. Sisimulan ko ang aking kwento nung ako ay nasa high school pa lamang. Mahirap ang aming buhay. 6 kaming magkakapatid at pangapat ako. 5 kaming mga lalaki at 1 babae. Sobrang hirap ng buhay namin. Si ina ay isang labandera lamang at si ama naman ay isang tricycle driver. Hindi naging madali ang paglipat namin sa Laguna dahil wala kaming sariling bahay. At kung iisipin, hindi kami magkakasya sa tirahan ng aking lola na napakaliit lamang. Kaya nag-decide si ina na makitira na muna kami sa abandonadong tindahan ng kanyang pinsan. John, sobrang hirap ng aming buhay dahil pagsikat pa lamang ng araw, iniisip na ni ina at ama kung saan namin kukunin ang pangkain namin sa buong maghapon. At mabuti na lamang ay katabi namin ang tirahan si Tita Emma na walang sawang tumutulong sa amin hanggang ngayon. Si Tita Emma ay pinsan ni ina. Siya na rin ang naging pangalawa naming nanay. Hindi niya kami pinabayaan, gayon din ang kanyang pamilya. Nasa 3rd year high school ako noon, John, nang mawalan ako ng gana sa aking pag-aaral. Naaawa na ako kay ina dahil alam kong pagod na pagod siya sa paglalabandera. Makikita sa mukha ni ina ang labis na pagod sa tuwing siya ay umuuwi galing sa mga bahay na kung saan siya ay naglalaba. Hanggang sa awa ng Panginoon ay unti-unti namang gumagaan ang aming buhay dahil na rin sa nagtatrabaho na ang 3 sa aking kapatid. Ang 2 kong kuya ay taga-ayos ng mga stock sa isang supermarket at ang isa naman ay naging mekaniko sa isang maliit na pagawaan ng sasakyan dito sa may San Pedro. Ngunit hindi pa rin tumitigil sina ina at ama na magtrabaho dahil na rin sa hindi pa rin sapat ang itinutulong ng aking mga kapatid sa amin. Hanggang sa dumating ang araw, binigyan kami ng maliit na lupa ni Tita Emma. Maliit, oo, pero masasabi kong sapat na ito para mapagtayuan ng aming maliit na bahay. Hindi rin kami pinabayaan ni Tita Emma habang pinapagawa ang aming bahay. Ngunit nang ako ay nasa 4th year high school na, ay bumalik muli kami sa hirap ng buhay dahil sa nag-asawa na ang isa sa mga kuya ko at ang isa naman ay natigil sa trabaho dahil naaksidente ito sa motor at malala ang nangyari sa kanya. Isang araw, kinausap ako ng isa sa mga kuya ko at sinabing tanggihan ko raw ang idea ni ina
na papag-aralin ako sa kolehiyo. Sa totoo lang, John, gustong-gusto ko na mag-aral noon dahil na rin sa gusto kong matulungan sina ina. Pero naisip ko na ito muna ang maitutulong ko sa kanila sa ngayon, ang pagtigil sa pag-aaral upang hindi na nila isipin pa ang gastusin dito. Gustong-gusto ko na mag-aral ng mga panahon na yon, John, dahil gusto ko rin na magkaroon ng magandang kinabukasan. Ngunit wala akong magawa noon kundi ang umiyak at magtiwala sa plano ng Diyos para sa akin. Nakiusap si ina na huwag muna akong maghanap ng trabaho at tulungan ko muna siya sa mga gawaing bahay habang siya ay naghahanap buhay. Ako naman ang nag-aasikaso sa mga kapatid ko. Naglilinis ako ng bahay, nagluluto, pati na rin ang paglalaba ay ginagawa ko na para sa ganoong paraan ay matulungan ko naman si ina at si ama. Hanggang sa isang araw ay nakilala ko si Desi. Pinakilala siya ng girlfriend ng pinsan ko. Sa una ay nahihiya pa ako dahil sa estado ng aming pamumuhay at wala pa akong trabaho noon. Mabait si Desi. Simple lang siya at maganda. Pero hindi ko inaasahan na mahuhulog ang loob ko sa kanya. Sa paglipas ng mga buwan, itinuloy ko na nga ang panliligaw ko kay Desi na kasalukuyan naman siyang nag-aaral sa Far Eastern University. Scholar si Desi, masipag mag-aral, kaya nga ako nahihiya sa kanya nang magkita kami. Isang araw, inamin ko sa kanya na gusto ko na munang tigilan ang panliligaw sa kanya dahil naisip ko na baka kapag nakarating ito sa kanyang mga magulang ay paghihiwalayin din kami dahil sa estado ko sa buhay at mas lalo lamang akong masasaktan. Hindi pumayag si Desi na itigil ang nasimula namin noon dahil sa palagay niya raw ay mahal na niya ako. Sobrang saya ko noon, John. Halos wala akong mapagsidlan ng aking kaligayahan ng mga panahong yon. Pag-uwi ko ng bahay, ay kagad ko itong ibinalita kay ama. Tuwang-tuwa si ama sa ibinalita ko sa kanya. Alam raw niya na makikita ni Desi ang kagandahan ng aking loob at hindi ang estado namin sa buhay. Walang naging problema sa pagsasama namin ni Desi. Kapag may tampuhan kami, ay kaagad naman itong inaayos at pinag-uusapan. Hanggang sa isang araw, dinalaw ko siya sa Maynila kung saan siya tumutuloy. Sinurprise ko siya sa tulong na rin ng pinsan ko na si Nico at kasintahan niyang si Angel. Alam kasi nila ang tinutuluyan ni Desi dahil nga magpinsan sila ni Angel. Sobrang tuwa ko nang sabihin sa akin ni Angel na malapit na kaming bumaba ng bus at maglalakad na lamang kami para makarating sa boarding house kung saan tumutuloy si Desi. Naglalakad na kami papunta roon nang bigla kaming magulat. Nakita namin si Desi na may kasama siyang ibang lalaki. Natulala ako sa aking nakita. Hindi ko lubos sa akalain na mangyayari yun. Iniisip ko na panaginip lang ang lahat ng yun. Ngunit hindi. Dahil kasabay ng pagpatak ng aking mga luha ay ang pagsikip naman ng aking dibdib. Minabuti ko na lamang na umuwi at huwag na munang kausapin si Desi at sinamahan naman ako ni Nico at Angel. Habang nasa bus kami, ay bigla ko na lamang naitanong kay Angel kung sino ang lalaking kasama ni Desi. Sinabi niya na ex daw ni Desi yun. Bigla na namang sumikip ang aking dibdib sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Naisip ko na
walang-wala naman ako sa ex-boyfriend niya. Hanggang sa nakauwi na kami sa bahay. Biglang gulat namin dahil ilang minuto lamang ay may kumakatok na sa aming pintuan at tinatawag ang pangalan ko. Sigurado ako na si Desi yun. At sinundan nga niya ako dito sa San Pedro. Nang pagkakita ko pa lamang sa mukha niya, ay marami ng mga tanong ang gusto kong ibato sa kanya. Pagpasok ng bahay ni Desi, ay umalis na muna sina Nico at Achel. Wala rin sa bahay sina Ina sa mga oras na yon. Hindi ako umimik hanggang sa siya na ang magkwento. Gusto raw makipagbalikan ng kanyang ex-boyfriend. Wala pa rin akong maramdaman kundi ang sakit sa aking dibdib dyan. Patuloy lamang siyang nagkukwento hanggang sumarinig ko na lamang sa kanya na mahal pa raw niya ang kanyang ex-boyfriend. Diyan, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Abot langit ang sakit ng aking puso. Hanggang sa tinanong niya ako kung ano ang desisyon ko. Ang sagot ko lamang sa kanya ay kung saan siya masaya, ay doon din ako. Ayoko naman na ipilit ang sarili ko sa taong alam kong may mahal na iba. I know na hindi magiging madali ang sitwasyon ko, pero alam ko na plano iyon ng Panginoon at sino ba naman ako para pigilan ito? Sa paglipas ng mga buwan, ay nagkaroon ng oportunidad ang isa sa aking kapatid na makapunta ng Korea at makapagtrabaho bilang isang factory worker. Sobrang galak ng aming mga puso dyan nang ibalita sa amin ito ng aking kapatid. Si Tita Emma ang nagbigay ng panggastos ng aking kapatid sa pag-aayos ng mga pangangailangan nito papunta sa Korea. Sa tulong nga ni Tita Emma, ay nakaalis nga ang aking kapatid. Sa unang padala ng aking kapatid, ay pambayad lamang ito sa mga nautang ni na ina at ama. Naging maluwag na nga ang aming pamumuhay. Walang ibang ginawa ang aking kuya, kundi ang tulungan kami at ipinaayos ang aming bahay. Pagkalipas ng 1 taon, ay nakabili na rin ng lupa ang aking kapatid sa kabilang barangay. Tumigil na rin sa paglalaba sa ina at si ama naman ay patuloy lamang siya sa pamamasada upang makatulong daw sa pang-araw-araw naming gastusin. Isang araw ay nagulat na lamang ako nang ibalita sa akin ni ina na pag-aaralin daw ako ng aking kapatid. Nung una ay napaisip ako dahil parang gusto ko na lamang magtrabaho at tulungan sina ina. Ngunit hindi pumayag si ina at ang kuya ko sa naging desisyon ko. Isa lamang ang pumasok sa aking isipan. Nang pinagdarasal ko noon ay ngayon sinasagot na ng Panginoon. Natuwa naman si ina nang sabihin ko sa kanyang itutuloy ko ang plano nila ni kuya. Diyan, alam ko ito na ang araw kung saan ako naman ang binigyan ng pagkakataon ng Diyos upang ayusin ang kinabukasan. Naisipan kong kumuha ng BSHRM dahil mahilig naman akong magluto at pangarap ko na magkaroon ng restaurant balang araw. Hindi pa man nag-uumpisa ang klase noon, ay biniyayaan na naman kami ng Panginoon. Nakaalis na rin ang isa ko pang kapatid papuntang UAE. Magtatrabaho siya roon bilang isang mekaniko sa isang malaking car company. Simula nang maghiwalay kami ni Desi, ay hindi ko na naisipan pa naman ligaw o tumingin sa iba. Hindi dahil sa hindi ko ito makalimutan, kundi dahil sa gusto ko munang mag-focus sa pag-aaral at sa aking pamilya. Nagsimula na ang klase. Sa una ay nahihiya pa ako, baka ako ang pinakamatanda sa amin sa klase.
Ngunit natuwa ako nang makita kong halos kasing edad ko lamang ang aking mga naging kaklase. Nakakatuwa na unti-unti ko nang naaabot ang minsan ko lamang ipinagdarasal noon. Mabilis na lumipas ang panahon. Hindi ko namalaya na papatapos na pala ang semester. Masayang mag-aral dyan at nagpapasalamat ako sa Diyos at sa mga kapatid ko na binigyan nila ako ng pagkakataon para maranasan ko ito. Dyan hanggang sa dumating ang araw ng kasal ni Nico at Angel. Masaya ako para sa aking pinsan dahil makakasama na niya ang taong matagal na niyang pangarap na makasama habang buhay. Hindi na ako nagulat nang makita ko si Desi roon dahil nga sobrang close nila ni Angel at pinsan pa niya ito. Nakita ko siya na kasama niya ang kanyang asawa at dalawa niyang anak. Dahil pagkatapos pala niya sa kolehiyo ay agad na silang nagpakasal ng kanyang boyfriend. Masaya ako para sa kanya dyan. Walang halong galit o sakit. Masaya akong naging bahagi siya ng aking buhay at isa siya sa mga naging inspirasyon ko sa pag-abot ng aking mga pangarap. Hindi ko namalayan ang panahon. Sa isang buwan ay graduation na namin at ang masaya pa ay sabay kaming magtatapos ng aking kapatid na babae na si Aya. Magtatapos siya sa kursong BS Psychology sa parehong paaralan din. Hindi may tatago ni ina at ama ang kaligayahan nila. Alam ko na masaya ang lahat ng tao sa aming paligid, lalong-lalo na sina Tita Emma. Hanggang sa araw ng aming pagtatapos, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil biniyayaan niya ako ng buhay na punong-puno ng pagsubok na kasama ang aking pamilya. May kaunti kaming handa sa bahay ng araw na yun. Kaya naman inimbitahan ko si Nico at ang kanyang pamilya. Habang kumakain kami, ay bigla na lamang lumapit sa akin si Angel at may iniabot ito. Nagulat ako dahil alam ko na malapit na siyang manganak at nag-abala pa sila ng regalo para sa akin. Ngunit nagulat ako nang sinabi niyang galing daw ang regalong yon kay Desi. Alam ko dyan, wala na akong pagtingin pa kay Desi. Pero biglang natuwa ang aking puso na alam niya ang isa sa pinaka-espesyal na araw sa buhay ko. Hanggang sa nagsialisan na ang aming mga kamag-anak at ibang bisita. Nang mapukaw ng aking mga mata ang paper bag na galing kay Desi. Binuksan ko at nakita ko ang isang libro. Agad ko naman itong binuksan at binasa ang nakasulat sa unang pahina ng libro. Sinabi niya roon na masaya siya dahil naabot ko ang isa sa aking mga pangarap noon at bumabati siya sa aking nakamit at naniniwala siya sa aking kakayahan. Sa simpleng mensaheng yon ay natuwa ako lalo na may mga tao pala na naniniwala sa akin at sa aking kakayahan. Ilang buwan pagkatapos ng aming graduation ay agad naman akong nakahanap ng trabaho sa Makati sa isang hotel. Masaya ako dahil napakabait ng aking mga kasama sa trabaho. Para na rin kaming pamilya dahil halos magkakasama kami sa boarding house. At doon ay may nakilala kong isang babae, si Grace. Isa siyang receptionist sa hotel. Mabait si Grace. Maamo ang kanyang mukha. Simple at higit sa lahat, maka-Diyos. Dahil sa araw-araw kong nakikita at nakakasalamuha si Grace, ay masasabi kong hinangaan ko ito. Hanggang sa nalaman ng mga kasama namin sa trabaho ang paghanga ko kay Grace.
Pinayuhan ako ng mga ito na huwag na lang daw si Grace dahil mahirap daw itong ligawan at mapili. Minsan na rin daw niligawan ng manager namin ito, ngunit hindi naging sila. Isang araw, habang kumakain ako sa convenience store malapit sa hotel kung saan ako nagtatrabaho, ay nakasabay ko si Grace. Ngumiti siya sa akin at sinabi niyang mainit daw ang araw na yon. Hanggang sa bigla na lamang niya akong tinanong kung taga saan daw ako. Sinabi ko na taga Laguna ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kinikilig ako dahil sa wakas ay nagkausap na kami ni Grace. At hindi lang yun. Inaya pa niya ako sa Sabado sa kanilang church upang magsimba at isasali daw niya ako sa isang prayer group ng kanilang church. Dumating na ang araw ng Biyernes. Nakahiga lamang ako dahil 10:00 pa lamang ang pasok ko ng araw na yon nang biglang may nag-text sa akin at sinabi na huwag ko daw kalilimutan ang lakad ko bukas. Nagtaka ako kung sino yon nang bigla siyang mag-text muli sa akin at nagpakilalang si Grace pala yon. Sobra akong natuwa na para na akong baliw. Pagkatapos ng trabaho ko ng Sabadong yun, ay kaagad na akong pumunta sa lugar kung saan ako hihintayin ni Grace. Nahiya pa nga ako dahil nalate ako ng 3 minuto. Natawa naman siya sa naging asal ko nang magpasori ako sa kanya. Napakaganda niyang tumawa. Maganda ang lahat kay Grace, lalo na ang kanyang ugali. Naglakad lang kami ni Grace hanggang sa nakarating na kami sa church. Kilala lahat halos ni Grace ang mga tao roon. Malaki ang simbahan. Napakaganda ng vibes doon. At doon ko na lang din nalaman na isa palang leader doon sa church si Grace. Lalo akong natuwa sa mga nalaman ko sa kanya. Ipinagpatuloy ko lamang ang pag-attend ko sa church hanggang sa nag-surrender na rin ako. Hindi dahil kay Grace kundi dahil sa Diyos na kumatok sa aking puso. Hanggang sa isang araw ay inamin sa akin ni Grace na ipinagdarasal daw niya ako. At doon ko na rin inamin sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Sinabi niya na ipagdasal daw muna namin ito at hintayin ang sagot ng Panginoon. Hanggang sa lumipas na ang mga araw, ay patuloy pa rin kami ni Grace na naglilingkod sa Diyos. At naging kami na nga ni Grace. Diyan, nagpasya kaming dalawa na mag-abroad upang makaipon para sa aming kinabukasan. Pareho kaming nag-apply ni Grace sa Singapore at sa awa ng Diyos ay pinalad kami. Tuwang-tuwa ang aking ina nang malaman niya na aalis na ako papuntang Singapore sa susunod na buwan. At ipinakilala ko na rin sa kanila si Grace. Natuwa ang aking ina at ama dahil sa kalagayan ko. Inihatid ko naman si Grace sa kanila pagkatapos ko siyang ipakilala sa aking pamilya. Nakilala na ako ng kanyang pamilya dahil ang kanyang mama at papa ay isang leader din sa church, gayon din ang kanyang mga kapatid. Hanggang sa pagtahak namin sa mga pangarap namin ni Grace sa abroad, ay hindi namin nakalimutan ang magpasalamat sa Panginoon sa kabutihan niya sa aming buhay. Hanggang sa nakaipon na kaming dalawa at nagplano na umuwi ng Pilipinas. Sinubukan ko naman na magbukas ng isang coffee house sa may Laguna na ikinatuwa rin ng aking pamilya. Hanggang sa magpakasal na kami ni Grace, kaming dalawa ang nagpapatakbo sa negosyong ipinundar namin. Ngayon diyan ay masaya at masagana na ang aming pamumuhay. Nakamit ng aming pamilya ang mga pangarap namin noon sa tulong ng Diyos.
Ngayon ay buntis na si Grace sa pangalawa naming anak. Ang lahat ng paghihirap ni na ina at ama noon ay sinuklian ng Panginoon ng napakalaking pagpapala. Kasama na rin ni na ina si Tita Emma dahil umalis na ng bansa ang mga anak nito. Masayang masaya si Tita Emma tuwing nakikita kami nito. Nagkaroon na rin ng sariling pamilya ang kuya ko at nag-aaral naman sa abroad ang kapatid kong si Aya kasama ang bunso naming kapatid na si Al. Diyan, hindi naging maganda ang simula ng kwento ng aming buhay pamilya. Ngunit nanalig lamang kami at nagtiwala sa Diyos kasama ang pagsisikap ng bawat isa sa amin. At ito na nga ang nagpabago sa aming buhay. Hindi ko akalain na matutupad ko rin ang aking mga pangarap na gumanda ang aming buhay at hindi ko rin lubos na maisip na darating din pala ang araw at ibibigay sa akin ng Diyos ang babaeng inilaan niya para sa akin. At yan ay si Grace. Diyan, hanggang dito na lamang ang aking kwento. Naway nagbigay ito ng inspirasyon sa inyong mga followers na katulad ko. Salamat po sa pagkakataon na ibinigay ninyo upang maibahagi ko ang aking kwento. More power sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Rafi.